the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are, amen, the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. About you, amen. It's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Hallelujah. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you, amen. It's all about you, yes. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, there's nobody else. Amen. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Yes, it's all about you, Lord. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Yes, there's no one else, God, but you. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Yes, there's nobody else but you, Lord. Nobody else. No but Jesus. Amen. Nobody else. Because it's all about you. Amen. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Lord. Come on, let's sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. Come on, shout the name. Jesus. Say Jesus. Jesus. One more time. Jesus.
Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship the living God. Amen. Yes, Lord. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Amen. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Amen. Yes, Lord. Ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Amen. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Yes! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang, yes, Lord, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. It's all about you, Jesus. Kaya papupurihan ka namin, Panginoon, magpakailanman, habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo na ito, na patuloy kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, tunay po na karapat-dapat ka sa lahat ng pagsambang ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. We give you all the glory. We give you all the honor, all the praises, all the glory. Because you deserve it all, Jesus.
You alone deserve all these praises, all these adorations po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Yes, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve a glory, as you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let innocence rise. Day and night, night and day, let innocence rise. Day and night, night and day, let innocence rise. Day and night, night and day, let innocence rise. Day and night, night and day, let innocence arise. Day and night, night and day, let innocence arise. Day and night, night and day, let innocence arise. Day and night, night and day. Yes, Lord, you're worthy. Hallelujah. You are worthy of it all. Yes,
Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. Exalt you, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, let's exalt the name of the Jesus. I exalt thee. Yes, Lord. We exalt your name. Be exalted in this place. Exalt thee. Oh Lord, we exalt you, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Yes, Lord. Yes, Jesus. Exalt thee. Oh Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all, to you are all things. You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, as you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Hallelujah! You deserve the glory. Yes, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things,
Until you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, until you are all things, you deserve the glory. Amen. You deserve all the glory, all the praises, Lord. Lahat po ng parangal ay para lamang sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, atin pong i-welcome ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Tayo po ay patuloy ang magmahalan dahil po sa ating Panginoon na unang nagmahal sa atin. Amen. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kay inang pagmasdan ang kanyang tanawin. Ang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Kay inang pagmasdan ang kaniyang tanawin. Nang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kay inang pagmasdan ang ganiyang tanawin. Nang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Tanging sa Diyos ay umiibig. Tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sige po, makakaupo na po. Yan, pakiayos po ulit ang ating upuan. Paki-occupy po ang mga vacant seat. Ayan, pa 2025 na mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ilang araw na lang. Ayan, magse-celebrate na tayo ng New Year kung loloobin ng Panginoon na maabutan pa natin ito. Ano nga po mga kapatid? Ay, wala pang nakikinig. Ano nga po? Ito po ang pinakahuling linggo na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. So, salamat sa Panginoon. At muli po ay pinili niyo po ang pinakamainam para sa araw na ito. At yun ang dumalo sa gawain ng Panginoon. Minsan papalakpakan natin ng Diyos. Amen. Para sa buhay ng bawat isa na naririto sa umagang ito, maging sa lahat ng nakakapanood ng live po, purihin ng Panginoon. Amen. Ayan, salamat nga po
sa patuloy ang katagumpayan ng Panginoon sa kanyang gawain na ginanap po sa Ternate Plaza. Maraming salamat sa Panginoon. Palagi naman talagang tagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And sa linggo na. Amen. Sa linggo na. Ano na sa linggo? Ano na po sa linggo? January 5. Yes. Yes, it's January 5. Pinakaunang araw wherein we will going to celebrate. Amen. It's a celebration indeed. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And again, loobin ng Panginoon. Ano nga po? Kasi habang sinasabi ko itong loobin ng Panginoon, naalala ko yung isang si OG Pastor na kinuha na ng Panginoon nung December 25, di po ba? Nakapag-preach pa siya nung 24, may event pa sila. Kaibigan kasi ng tito ko, kaya lagi ko nakikita yung post niya. So, ayun. Ayun, di na inabot, no? Kaya, loobin ng Panginoon. Amen! Loobin ng Panginoon na talagang abutin po natin ang year 2025. And totoo po yun. Hindi po natin alam kung ano nga po ba ang naghihintay. Sinong nakakaalam ng mangyayari sa 2025? Yan, di ba? Wala. Nung year 2019 nga, masaya tayong sinalubong ang year 2020 kasi perfect vision daw. Pero biglang, pandemic pala. Ano? Kaya itong year 2025, hindi talaga natin alam kung ano nga ang pwedeng mangyari. But, palagi lang nating ihanda. Kaya nga araw-araw, pinaghahanda tayo yung bigyan mo ng importansya ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi yun yung pinaka-importante. Para ano't ano man ang mangyari sa bawat pagpalit ng taon at bagong taon ay nasa Panginoon pa rin tayo. Yun naman nga ang pinakamahalaga. Pero yes, magse-celebrate tayo sa araw. Patuloy tayong magse-celebrate. And yes, palagi namang it's a celebration, no po, ng ating pasasalamat sa Panginoon sa nagdaang 2024 at yung 2025 sa next Sunday po. Ayan. Sino gusto ng surprise? Surprise. Sino gusto ng surprise? Si Daddy na lang magsabing surprise. Daddy, kayo na lang magsabi ng surprise. Kayo na lang magsabi. So, yun po. Ready na ba ang ating mga kananayan for their pang-compete na pangmalakasan? Ready na ba mga kananayan? Ready na ba? Kasi sila yung may hawak ng corona, di ba, last year. Sila yung champion. So, we'll see kung may makakatalo ba sa mga kananayan. Ayan, mga kananayan. Okay. Ang mga katatayan, ready na ba, mga katatayan? Si tatay, ready na. Ready na si tatay. Tatay, kayo lang yata nagpa-practice? Wala. Mga katatayan, gising. Baka walang tumalo sa inyo pinakahuli. Di ba last year kayo rin po yung pinaka-special? Yung nakatanggap ng special prize, mga katatayan. Baka wala nang tumalo sa inyo. Ito pang... Itong next competition natin. Ang mga bata, ready na ba mga bata? Aba, mga bata, English speaking na lahat, di ako maintindihan. Mga bata! Wala mga bata. Wala special number ang mga bata. Walang pang-compete ang mga bata. Aba, dapat matalo nyo yung mga katatayan, di ba, mga bata? Mga bata! Ayan.
Ay, ang ating mga kabataan, ready na ba? Ay, wala din. Oh my goodness. Ready na si Noe. Si Noe. Again, ready na ba mga kabataan? Ay, nako, mga kabataan. Mga kabataan! Dapat mas mataas yung energy nyo sa akin. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, yearly na nga gaganapin natin to, no? Kaya nawa, talagang napapaghandaan ng bawat isa. Ano po? Kasi pinaghahandaan yung prize para sa inyo eh. Para namang worth it yung ating mga pang-prize, no po. Pag ganyan parang ibubuhos na lang natin lahat sa pang-prize. Ano, ganda. Parang next year na ulit tayo mag-compete. Ayan, salamat sa Panginoon. Ano niyo po, kailangan naman talaga binibigay ang the best, di ba? Para kanino po yan gagawin? Para sa Panginoon. So, dapat the best talaga. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at patuloy nga po nating i-ready ang ating mga puso at isipan po para maging handa po ang bawat isa sa mensahe ng Panginoon para sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Daddy Bishop. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Okay, praise God. Maraming salamat, worship team. Pwede na kayong bumalik sa inyo. Lukmuan. Pastor, ano ba yung lukmuan, Pastor? Hindi. Tama ba yung lukmuan? Again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sobrang hinang palakpak niyan para sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Yun nga po, bali, yes, ilang araw na lang we are going to celebrate yung pong bagong taon sa loobin ng Diyos na makarating tayo. Alam niyo, yung sinasabi po ni Pastor Charis na pastor ay isa po sa pinakamataas na pastor po yon sa Church of God. Ano po? Church of God. Church of God World Mission Philippines. Dati po akong kabilang doon sa samahan po sa Christian organization po na yon o denomination. At niloob po ng Panginoon ako po'y magpaalam. Kaya isa po ako na pinagpala po ako ng Panginoon habang ako po'y nandun sa Christian denomination na yon. And God led me na magpaalam para po sa kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa po sa akin. May kausap pa po ba ako? Kaya hindi na po niya inabutan itong magbabagong taon. Kaya ang aking nadinig, kung di ako nagkakamali, ay wala po naman sakit yung pastor. In fact, siya po ay kaya niya pong languyin yung Olympic size na swimming pool. Kaya niya languyin yun. Ako siguro, pastor, baka yung 1/4 nun hindi ko pa abot. Pero, kaya ganun po siyang ganun kalakas ang kanyang pangangatawan at hindi po siya yung pastor na mukhang pulis. Pag sinasabi ng pastor na mukhang pulis, malalaki ang tiyan. Kaya ang tawag ko doon sa mga pastor na malalaki ang tiyan, pastor na mukhang pulis. Okay? Kaya sinisikap ko po na huwag magpalaki ng tiyan kasi nakakahiya po sa isang pastor na malaki ang tiyan. Sa totoo lang. Okay, kaya nga, ang bait ng Diyos, dalangin natin na abutin pa po natin ang unang araw ng bagong taon sa biyaya ng Diyos. Sabi mo nga muna sa inyong katabi, salamat sa Diyos, nakita tayo itong huling linggo ng 2024. Di ba? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Sa totoo lang po, malamang umiiyak po yung naulila nung pastor na yon. Kaya nga, ipagpasalamat natin sa Panginoon, tayo po'y buhay pa. Sabi mo nga sa iyong katabi, salamat sa Diyos, buhay pa tayo.
Di ba? Yes, salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Siya nga po pala, si Len ay on the way. Nakabili na sila, Pastor, nakabili na sila ng ticket. Papunta po silang Bicol. Namatayin nga po siya ng kapatid, ng kuya. At ito po, ngayon ko lang po sasabihin sa inyo, pwede po niyong ibigay yung tulong. Pastor Lito, kay Pastor Lito, para ipadala na lang ni Pastor Lito sa naulila nung kuya ni Len. Okay? Kaya, pakisabi nga po, tayo po ay nagtutulungan. Okay? Kaya ipadala po nyo yung tulong na ibibigay po ninyo para sa naulila ng kuya ni Len kay Pastor Lito. Then Pastor Lito will send it doon sa asawa po. Sa Mrs. Tama, Pastor, no? Mrs. ng naulila ng kuya ni Len. Okay? Kaya hindi pa po may time pa po para po tayo ay tumulong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Apo. Praise God. Tayo po ay nasa serye po ng salamat sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. At nakita-kita tayo. Okay, yung pong last Friday, doon po natin ginanap yan sa Ternate, Cavite, sa covered court. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ba't yung iba ayaw po malakpak? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ang galing po ng ginawa ng Diyos. Talagang isa po yun sa pinapangarap ko na mangyari ulit na magkaroon po ng pagtitipon-tipon ng iba't ibang fellowship para itaas po ang nag-iisang pangalan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Okay, kaya praise God po sa ating tambourine ministers. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. They've done a very good job. Wow, ang galing. Kaya pagpray nga natin na magkaroon sila ng panibagong uniform. Kasi aabutan na ng paglaki ni Noe, yung uniform nila, no? Tsaka paglaki ni Atara. Meron ng magsusuot ng uniform. Ingatan nyo, huwag niyong iyaano. Huwag niyong basta-basta itatabi sa baul, Ingatan niyo para maabutan nila Atara at ni Noe. At ng mga anak na babae ni Roma. Tsaka yung mga anak ni Miracle at Berlin. Okay. May kausap pa po ba ako? Ayan, meron na magsusuot. Huwag kayo mag-alala. May masusuot kayo. Sige po. Again, masaya lang po ako kasi nga po may magandang ginawa ang Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Dumako po tayo sa mensahe po ngayong umaga. Ayan, sige po. Nasa ano po tayo? Nasa aklat po tayo ng Deuteronomy, chapter 19. Ang title nga po ay City of Refuge. Okay. Sumaglit po tayo manalangin. Ama, patuloy kayong maparangalan, patuloy kayong madakila, patuloy kayong masamba ng bawat sa amin, Panginoon. Help us, Lord, to open up our hearts ngayong umaga at pahintulutan namin na magsalita ka sa amin, pahintulutan ka namin na maituwid kami at talaga namang magpatuwid naman kami sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus at lahat pa magsabi ng Amen. Muli ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Higi po. Okay, City of Refuge. Okay? Ito po yung lugar na kung saan ay inutos ng Panginoon na gawin para sa may purpose po kung bakit po ito ay ipinagawa ng Panginoon. Okay. Punta po muna tayo sa talata. Verse 1, kapag nalipol na ni Yahweh
na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo, at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Dito pa lang po sa talatang 1, pinapakita na kagad dito na walang ibang lalaban sa mga kaaway ng Israelita kundi ang ating Panginoon. Walang ibang tutulong, walang ibang gagabay para sila ay magtagumpay, kundi ang ating Panginoon. Ang sabi nga, kapag nalipol na ni Yahweh, ibig sabihin, talagang kung wala ang Diyos, gaano ka mang kahusay, gaano ka mang kalakas, gaano ka man kamaabilidad o matalino, walang lahat ng yan. Kung hindi ka sasamahan ng Panginoon, kung hindi mo hihingin ang tulong ng Panginoon. Palagi natin narinig, without God, I cannot do anything. Without God, I am nothing. Tama po ba yan? Yes, totoo po yan. Kaya nga, sabi, kapag nalipulan ni Yahweh na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo, at kayo na nakatira roon, talagang positibo ang Panginoon na walang ibang titira sa lugar na ipinangako niya, wala iba kundi ang Kanaan, kundi ang mga Israelita. Okay? At sa tulong nga po ng Panginoon, ay mapapagtagumpayan po nila ang anuman challenges na kanila pong dadatnan papunta doon. Then, sabi, magbukod kayo ng 3 lungsod. Ito na po. Verse 3, gagawa niyo iyon ng mga kalsada. Hatiin niyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay ni Yahweh sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglalagay kayo ng lungsod kanlungan na siyang tatakbuhan ng sino man makapatay ng hindi sinasadya. May rason kung bakit tinatawag itong City of Refuge, na kung saan inutos ng Panginoon na ito po'y isagawa. Okay? Magbigay sila ng lugar na kung saan dito po manganganlong yung mga sino mang tao na makapatay ng hindi sinasadya. Meron po bang ganun, nakapatay ng hindi sinasadya? Meron. At alam ng Panginoon na po pwedeng mangyari yun, kaya nga nag-utos siya sa mga Israelita, especially sa mga Levita na siyang magbabantay o mangangalaga sa mga City of Refuge na ito, na gawin ito. Na mag-prepare sila ng lunsod para sa sinumang makakapatay ng hindi sinasadya. Doon pupunta itong mga taong ito na nakagawa ng ganong bagay. Ang sabi, pansinin niyo po ito, sabi, sa bawat bahagi ay maglalagay kayo ng lusod kanlungan na siyang tatakbuhan ng sino man makapatay ng hindi sinasadya. Kumbaga, maglalaan sila ng lugar. At hindi lang basta lugar yon. Ang sabi po dito sa verse 4, ito ang tuntunin ukol sa sino mang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Meron pong tuntunin. Everybody say tuntunin. Ano ba yung tuntunin sa Ingles? Pakilakas? Guidelines? O pwede ba iba pa yung policy? Iba pa yon? Okay? Okay, guidelines na lang. Guidelines. Okay, sige po. Pasinin niyo po, meron pong panuntunan. Meron pong guidelines. Alam niyo, ang Diyos talaga ay Diyos ng kaayusan. Alam niya na po pwedeng mabagong utak ng mga tao. Alam niya na po pwedeng, basta na lang mawaglit yung mga salita ng Diyos na ibinigay sa mga tao. Kaya meron siyang guidelines o panuntunan na inilagay. Alam niyo po ba kapag po walang panuntunan, nagkakagulo ang mga tao.
Oh, ito naman, nakita ko ulit ang Ate Minnie. Si Ate Minnie naman muna ulit. Baka sabihin, wala na bang iba, Daddy Bishop? Si Ate Minnie. Ate Minnie, meron po ba kayong mga patakarang ibinibigay sa loob ng inyong tahanan para sa inyong mga anak? Meron po. Okay. Patakaran o panuntunan. Darius, meron ba? Meron. Lahat naman, Carl, meron bang panuntunan kayong mag-asawa para sa inyong mga anak? Meron. Importante yun. Kasi po kapag walang panuntunan, hindi alam ng mga tao kung ano yung bagay na dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung ano yung bagay na dapat niyang iwasan. Kaya napakahalaga po nitong panuntunan. Can I hear amen? Okay, then, ang sabi nga po, halimbawa, okay, ito na po yung panuntunan patungkol sa pagpatay, nakapatay ng hindi sinasadya. Sino mang nagpuputol lang kay sa gubat, tumilapon ng talim ng kanyang palakol at tinamaan ng kasama niya, kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaari magtago at manira sa isa sa mga lungsod na ito. Alam niyo, yung City of Refuge po na yon, ay dapat po hindi kalayuan. Kaya hindi kalayuan, dapat po for less than 1 hour or 1 hour time, dapat po makarating na kagad doon. Yung tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Okay? At dapat po, yung lugar na yon, dapat po yung kalsada maayos. Hindi po pwedeng bako-bako. Baka mauna nung pamilya na balak magiganti. Kasi alam ng Panginoon na po pwedeng sa silakbo ng damdamin ng pamilyang namatayan, po pwedeng talagang hantingin nila yung nakapatay sa kanilang mahal sa buhay, kahit na hindi pa nila alam kung bakit namatay. Kaya ang sabi nga, dapat yung lugar na City of Refuge, dapat maayos yung kalsada, okay? Nililinang talaga nila, hindi po pwedeng bako-bako yung kalsada, hindi po pwedeng madamo, hindi po pwedeng burol-burol, dapat po patag yun, para yung pupunta doon na nakapatay ng di sinasadya ay makarating kagad doon. Makarating kagad siya. Para kung may humahabol man na hindi basta-basta siya mapapatay. Okay? Again, ang nangangasiwa po doon ay mga Levita. Then verse 6, kung hindi siya makapagtago agad dahil sa malayo ang lungsod, kanlungan, yung City of Refuge na tinatawag, baka siya ay patayin ng kamag-anak na namatay bilang paghiganti dahil sa bugso ng damdamin. Hindi dapat patayin ang sinumang nakapatay sa ganitong paraan sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagkapatay. Kumbaga, alam ng Panginoon kung ano talaga yung dapat. Alam ng Panginoon kung ano yung dapat na pairalin na tuntunin na dapat maintindihan ng mga Levita na siya nangangasiwa ng City of Refuge. At alam din ng Panginoon, dapat maingatan itong taong ito na nakapatay ng hindi sinasadya. Diba? Alam niyo ba yun? Diba yung palakol? Totoo yun, di ba? Naalala ko nung, may itak pa kami noon, yung kanyang puluhan ay kahoy. May panahon na habang tinataga mo, ginagamit mo yung itak na yon, lumuluwang yung pagkakalagay sa puluhan. At may panahon na talagang humihilagpos. Natatanggal yung pinakabakal na ang pinakapuluhan nga po'y kahoy. Natatanggal talaga yan. Accidentally, nung pagganon mo, humulagpos yung talim, natanggal yung bakal doon sa puluhan, at merong natamaan at napatay. Hindi talaga sinasadya yun. At gusto ng Panginoon ipaintindi sa mga nagbabantay sa City of Refuge na dapat maingatan niyo itong taong ito. Ito'y nakapatay ng hindi sinasadya. Dapat maingatan sila. Pakisabi nga po,
God is the God of justice. Ha? Talagang ang Diyos ay talagang Diyos ng hustisya. Purihin ang Diyos, no? Kaya nga, siyempre dahil sa bugso ng damdamin ng mga kamag-anak, ay gusto nilang magiganti. Kahit na hindi pa nila alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Okay? Then in verse 7, sabi nga, iyan ang dahilan kaya kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Yun ang dahilan. Kasi gusto ng Panginoon ay patas, gusto ng Panginoon ay maayos na pamamahala at maayos na pamayanan sa sambayanan ng Israel. Ayaw niya na magulo ang nangyayari sa loob. Gusto niya maging maayos ang takbo ng mga Israelita. May kausap pa po ba ako? Verse 8, pakibasa po na lahat. 1, 2, 3, go. Kapag nakakatuwa talaga na habang pinagbubulay-bulay nga po ito. Ako'y tuwan-tuwa eh. Sabi niya, kapag pinalawak na ng Diyos ninyong si Yahweh ang inyong nasasakupan. Talagang ang Diyos no? Ang Diyos ang nagpapala, okay? Ang nagpapalaki ng ating teritoryo, ng ating nasasakupan. Ang Diyos talaga. Pakisabi nga po, ang Diyos talaga. Ang Diyos talaga ang nagpapala. Kumbaga, kung hindi dahil sa Diyos, hindi mapapagpala ang mga Israelita. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi makakaalis sa pagkakaalipin ng mga Israelita. Kung hindi dahil sa Diyos, wala nang magagawa ang Israelita. Kaya malaki ang bahagi ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Kumusta po kaya sa buhay po ng bayan sa atin? Malaki po ba ang bahagi ng Diyos? Malaki po ba ang bahagi ng Diyos? Siya yung pinaka-major o majority na may kinalalaman kung bakit tayo ay nagtatagumpay. Siya lang. Siya lang. Meron kasing talagang sobrang talino pero bigo sa buhay. Di ba? May nabalitaan ba kayong ganon? Meron. Ang dami ng ganon. Pero meron naman, simple lang ang pinag-aralan. Pero, dahil sa maayos ang ugnayan sa payan, talaga naman siya'y napagpala at naging matagumpay. Kaya malaki, sobrang laki ng bahagi ng Diyos sa ikatatagumpay ng sinumang tao. Pinakamalakas na amen. Sobrang malaki ang bahagi ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng wala ang Diyos sa buhay po ng bawat tao. Importante ang Diyos sa buhay po natin. Sabi nga, kapag pinalawak, sino ang nagpapalawak ng pagpapala sa buhay mo? Ang hina niyo sumigaw. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang sabi, kapag pinalawak na ng Diyos ninyo si Yahweh, ang inyong nasasakupan, sa lupa'y ipinangako niya sa inyong mga yuno, at kapag naibigay na niya ng buong buo ang lupa'y kanyang ipinangako, talaga may pangako ang Diyos eh. We can always count on God's promises. Lalo't kapag nagsalita sa iyo ang Panginoon. Palagi mo masabi, Lord, pinapanghawakan ko ang iyong pangako. Pinapanghawakan ko ang iyong pangako. Bigla ko lang naalala, nung halos hopeless na kami ni Mami. Pero si Mami, iba eh. Hindi ko kinakita ng pagiging kawalang pag-asa si Mami. Nung aaminin ko ako. Parang hopeless na kami. No, ako yon, hindi si Mami. Pero si Mami walang tigil siya.
sa kaka-pray sa aming mga anak. Pero ko parang masyado na akong nahirapan, masyado nang, sa tingin ko, napakatigas na ng ulo ng aming mga anak. Pero si Mami, sabi ni Mami, Dad, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Talagang sa aming panalangin, talagang ganun na lang yung panalangin namin sa aming mga anak. Praise God, nagdesisyon ang aming mga anak na maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, desisyon ang paglapit sa Diyos. Desisyon ang paglapit sa Diyos. Desisyon ang paglapit sa Panginoon. Desisyon ang pagpapakainit sa paglapit sa Panginoon. Inga, kumbaga makikiisa ka. Ang sabi nga ni Mami Joy, which, ito po yung biblical, sabi niya, Dad, kalooban ng Diyos na makakilala sa Kanya ang mga tao. Di ba? Sabi sa Bible, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang sino man. It is His will na ang bawat tao ay makakilala sa Kanya. It is His will. Kaya yun yung sinakyan ni Mami. Dito tayo. Ito yung ating papanghawakan para sa ating mga anak. Kaya maging even at her deathbed, palagi sinasabi, Dad, ang ating mga anak, dapat nagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ating mga anak, ang ating mga anak. Gawin na lang yung panalangin talaga. At dalangin ko nga na magtuloy-tuloy itong mga anak ko na ito sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon ng tuloy-tuloy. May kausap pa po ba ako? Dapat po ang paglilingkod natin sa Panginoon ay walang yung, ano ba yung lapses? Pagkukulang. O, parang ano. Dapat tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng kung kailan lang natin gusto. Hindi po pwede yun. Araw-araw. Kailangan ba natin ang Diyos araw-araw? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ba ang Diyos araw-araw? Hindi, kailangan din natin lumapit sa Kanya araw-araw. Araw-araw. Kaya na umaga, sabi ko sa Panginoon, habang ako'y nakahiga pa lang, no, ako'y mamulat ng mata, sabi ko, Lord, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Araw-araw yun. Araw-araw yun. Okay? May pangako siya. Sabi nga, conditional to. Kapag, everybody say, kapag. May condition, no? Kapag pinalawak na ng Diyos na si Yahweh ang inyong nasasakupang lupain. Sa verse 9 po tayo. Verse 9 tayo po lahat, maaring kayo'y magbukod. 1, 2, 3, go. Maari kayong magbukod, tayo po lahat. Pakibasa po. Once again. For the last time. Diretso na po. Ninyong talagang pwede, no? Pwede. Pwedeng loobin ng Diyos na talagang pagpalain po talaga tayo. Pero kung gusto kong balansin, it doesn't mean na may kapatiran pong hirap pa rin sa buhay ay hindi siya pinapagpala ng Diyos. Wala po yun sa ganun. Meron talagang, pag binasa niyo po yung Hebrews 11, makikita niyo po doon na meron po doon na nagtatago sa yungib na hubot-hubad,
Wala halos damit na maisuot. Pero God considered them matapat sa pananampalataya. Ang tanong, bakit kaya sila nagkaganon? Ba't kaya ganon ang kanilang kalagayan? Kasi nga po nung panahon na yun, hindi simple ang maging tagasunod ni Kristo nung panahong iyon. Aalisan ka ng bahay. Kung ikay may katungkulan sa bayan, iaalis yung katungkulan mo, yung tungkulin mo na yun. Kaya hindi po simple ang mabuhay nung unang panahon bilang tagasunod ni Kristo. Wala kang magiging sariling iyo. Aangkinin ng gobyerno yan. Kung meron ka mang malalaking ari-arian, aangkinin ng gobyerno yan. Kung meron ka mang malaking pera, nung panahon na yun kasi, ginto at pilak, ano po? Kung meron ka mang ganun, kukunin ng gobyerno yan. Kasi bakit po? Ano yung kasalanan mo? Tagasunod ka kasi ni Kristo. May kausap pa po ba ako? Kaya hindi simple ang maging tagasunod ni Kristo. But they remain faithful. Isa sila sa tinaguriang mga bayani ng pananampalataya, heroes of faith. Kaya wag sabihin, ibig ba sabihin, Daddy Bishop, na pangkaraniwan lang ang buhay ko, hindi ako blessed? No, ikaw ay blessed. May kausap pa po ba ako? Marangyaman ang buhay mo or alalay lang ang iyong kabuhayan, ikaw ay blessed. Can I hear amen? Yes. Pero, kung, look at my word, kung luluobin ng Diyos, na ikaw ay talagang mapagpalain niya talaga ng sangrekwa ng mga pagpapala, sabihin mo sa iyong katabi, magiging pagpapala rin ako sa iyo. Dapat po, ganun po. Maging pagpapala rin tayo sa kaharian ng Panginoon. Ano yan, pangarap ko talaga yan. Pangarap ko na maging napakayaman na pastor. Pangarap ko po yun. Naalam, pastor, di ba? Pangarap ko po yan. Kasi, para pag, edi mayaman ka, no? Pupunta ka sa isang lugar na hindi ka kilala. Hindi ka kilala. Ang purpose mo doon, tignan yung worship center, tignan yung kalagayan ng pastor. At bago umalis, pastor, eto ang 200,000. Okay, ipaayos mo ang iyong worship center. May kausap pa po ba ako? Pastor, eto ang 1,000,000. May kausap pa po ba ako? Alam niyo, sa totoo lang, dalangin ko na kung loloobin na Diyos, ay mangyari nga po yung ganon. Talagang bigay na lang tayo ng bigay, titinan natin muna. Pero siyempre, hindi ka magpapakilala. Pastor, ay si Bishop Arman yan, mayaman yan. Thank you, Lord. Kung loloobin ng Panginoon. Okay? May kausap pa po ba ako? Okay. Sabi nga, balik tayo dito, maring kayo magbuklod ng 3 panglunsod habang pinagpapala sila ng Panginoon. Kung ano yung programa ng Panginoon para maingatan yung mga nakapatay ng hindi sinasadya, dapat po mag-produce pa sila ng another 3 city of refuge. Di ba? Meron ng 3 kanina. Ngayon, sabi, mari kayong magbukod ng 3 panglunsod kung susundin yung mabuti ang lahat ng kanyang utos. Ibig sabihin, talagang papagpalain sila ng Panginoon. Papagpalain sila ng Panginoon. At meron pa subali, no? Sabi nga, pahihintulutan ito ni Yahweh kung buong sipag niyong susundin ang kanyang mga tuntunin. Ang bait ng Diyos. Ever say, ang bait ng Diyos. Diba? Diba, misa meron kang utang na, kumbaga, ang tagal-tagal na utang pa rin. No? Kumbaga, Lord, tulungan mo naman kaming makabayad. Tulungan mo naman akong makaahon sa pagkakautang. Abay, mabait ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos na makaahon sa pagkakautang. Pinakamatinding palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Pahihintulutan ni Yahweh kung buong sipag natin siyang susundin ang kanyang mga tuntunin. Kung siya ay buong puso niyong iibigin at kung lalakad kayo ayon sa kanyang kalooban.
hindi liko ang Diyos para hindi kanya pagpalain. Totoong-totoo na nilalakaran mo ang kanya salita, totoong-totoo na nagpapakasipag ka sa pagsunod sa kanya, totoong-totoo na ginagawa mo yun, hindi po pwede na hindi ka pagpalain ng Panginoon. I thank God for that. Amen. Verse 10, sa ganitong paraan, tayo po lahat. Nagsasalita rito ang Panginoon, nagsasalita siya rito para sa mga nangangasiwa doon sa city of refuge na yan. Dapat ingatan nila. Ingatan nila yung taong nakapatay ng hindi sinasadya. Okay? May tungkulin sila doon. At dilimbawa, ito na nga yung taong nakapatay ng hindi sinasadya. At pagdating niya po doon sa gate ng city of refuge, isa man doon, na mapuntahan niya, sasabihin itong taong ito, doon sa mga nagbabantay sa gate, ako po'y nakapatay ng hindi sinasadya. Ito po yung pangyayari. Ito po yung pangyayari. Of course, tatanungin mabuti siya sa ating mabuti yung pangyayari. Then, napag-alaman na talagang itong taong ito ay nakapatay ng hindi sinasadya, papapasukin at iingatan nila yung tao. May kausap pa po ba ako? Pangangalagaan nila yung buhay ng taong yon. Hanggat yun namumuno sa lugar na yun ay buhay. Na po. Ang tuntunin doon sa taong nanganlong doon sa city of refuge, dapat hindi siya aalis doon. Puwera na lang, pwede siyang umalis doon sa city of refuge kapag namatay na yung pinakapunong saserdote na tumanggap sa kanya. Pwede na, malaya na siya makakabalik sa kanyang pamilya. Pero hanggat buhay pa yung pinakapunong saserdote ng lugar na yan, okay, he's not allowed to leave. Pero kapag nagsumikap siyang umalis, nang hindi pa tapos yung pag-iingat sa kanya na ginagawa, kasalanan niya na kapag siya ay napatay. Pag-isabi nga po, alituntunin. Importante po na may alituntunin. Importante po na may guidelines. Kapag wala pong ganon, talagang sa ikapapahamak po talaga o ikagugulo ng ating buhay. May kausap pa po ba ako? Okay. Ang sabi nga, ang kamatayan ng walang sali pananagutan ninyo kay Yahweh sa lupang ibinigay niya sa inyo. Kaya ang mangyayari po ay kapag itong taong ito ay namatay, sa kabila ng wala siyang kasalanan, mananagot yung mga namumuno doon sa lugar niya. Sa kamatayan ng tao na yon na walang kasalanan. Namatay siya ng walang, o pinatay siya ng wala siya naman siyang pagkakasala. Verse 11, tayo po lahat, kung ito po'y alituntunin ng panahong iyon. Kung talagang dahil sa alitan, okay, dahil sa talagang mahigpit na pag-aaway at nakapatay itong isang ito. Okay. At siya'y tumakbo. Nagpunta siya sa isa sa mga city of refuge doon. Ipadarakip siya ng pinuno ng bayang iyon at ibabalik siya sa pinakamalapit na kamag-anak nung napatay. At kung ano yung ginawa niya, ganun din ang gagawin sa kanya. Grabe. Grabe. Verse 13, huwag ninyong siyang kaawan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa ganun, makakapamuhay kayo ng matiwasay. Alam nyo, ibang klase po ito.
hindi dapat tinotolerate ng mga Israelita yung gumawa ng kalikuan sa kanilang lugar. Ang sabi, huwag ninyo siyang kaawaan. Maging sa ating pamilya po ngayon, ibawa, mali yung ginagawa ng iyong anak. Hindi mo dapat siya kakampihan. Halimbawa, mali ang ginawa ng asawa, hindi mo siya dapat kakampihan. Hindi mo siya dapat ito-tolerate. Hindi porke, ay asawa ko yan, ay anak ko yan, nakakaawa, hindi ko siya didisiplinahin. Hindi po pwede yung ganun. Dapat po, kapag mali ang anak, dapat po dinidisiplina siya. Kapag mali ang asawa mo, dapat pinapaintindi mo sa asawa mo, mali ang ginawa mo, hindi tama yung ginawa mo. May kausap pa po ba ako? Sabi nga ng Panginoon, huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangan alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Ang resulta, makakapamuhay kayo ng matiwasay. Kaya lang, maging nung panahon na yon, at maging sa ating kapanahunan po ngayon, talagang pag may nagawang kasalanan ng ating mahal sa buhay, talagang maski na mali, ipinagtatanggol po natin. Look at me please. Ito ang tatandaan natin palagi. Mahahawahan ka ng kasalanan ng iyong mahal sa buhay. Hindi sa iyo matutuwa ang Diyos. Biro mo, obvious na obvious, kitang-kita na yung mga mata na may ginawang liko ang mahal mo sa buhay na ito. Tapos, hindi mo man lang siya sinasabihan na pasensya ka na, mali ang ginawa mo. Pasensya ka na, hindi tama sa harapan ng Diyos ang ginawa mo. Dapat ganun. Gusto po ba nating samahan tayo ng Panginoon? Gusto po ba natin ipagtanggol tayo ng Panginoon? Huwag natin kaawaan ng sinumang tao, maging miyembro ng ating pamilya. Huwag natin silang itolerate sa kanilang mga ginagawang kalikuan. Yung sasabihin mo, ay magtatampo po. Ay nako, kapag kinagalitan ko po, hindi kumakain, baka mamatay. Tatandaan palagi, kapag ikaw ay nagsasabi ng tama sa iyong mahal sa buhay, naliko ang pamumuhay, umasa ka na magagalit ito sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, okay lang. Okay lang na magalit. Kasi kapag tinolerate natin ang liko sa loob ng ating pamilya, hindi natin maaasahan ang pagsama sa atin ng Diyos. May kausap pa po ba ako? Verse 14, another alituntunin po, another guidelines. Pakibasa po na lahat, huwag ang tawag ata rito ay muhon. Tama? Muhon po, no? Yung mga ganid sa lupa, ang ginagawa nila, hinuhukay nila yung muhon. Inilalagay nila yung para mas malaki yung parte pa rin nila. Inuusod nilang paganon. Abay, makakuha ka lang ng 1 metro, aba, kung yung 1 metro na yung sa kahaba. Diba? Biri mo, ang laki ng makukuha mo doon sa iyong kapitbahay. Ang galing talaga ng Diyos. Alam ng Panginoon na may mga ganid sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Nakakatuwa ang Panginoon. Kahit unbeliever yung kapitbahay mo, ginagalang sila ng Panginoon. Pinoproteksyonan ng Panginoon yung kanilang karapatan. Okay? Kaya, hahanga ka talaga sa Panginoon eh. Walang itinuturong liko ang Diyos sa sino man sa atin.
Ang Diablo, eto ang turo niya. Ilagpas mo yung muhon, tanggalin mo yung muhon, 2 metro, wala naman nakatingin. Simentuhan mo pa. Para sabihin, ayan, simentado yan. But again, alam ng Panginoon kung hanggang saan yung lupa mo. Sabihin mo sa iyong katabi, hanggang dun ka lang. Ang sabi nga po, inilagay ng inyong mga inuno ang mga palatandaan ngayon sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Ibig sabihin, makontento ka na dyan. At kung gustong palakihin ng Diyos ay yung lupa, bahala ang Diyos. Nasabihin sa inyo ng kapitbahay, kami nangangailangan ng pera, gusto namin ibenta itong aming lupa. Sabi mo sa iyong, mahal sa buhay, sabi ko sa iyo. Bakit? May pambili ka ba? Meron. Binigyan ako ng pera May kausap pa po ba ako? Ang Diyos ang nagpapala sa kanyang mga anak na, sabihin mo, matitino. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Another alituntunin po. Verse 15, tayo po lahat, hindi sapat. Boom! And then, touchscreen talaga ito. Nangangarap na ako ng touchscreen talaga. No? Ay, sa bagay, natatouch naman. Touch screen. Okay. Okay. Pakibasa po. Hindi sapat. Yes, napaka-importante po nito. Okay? Dapat po, hindi tayo basta-basta maniniwala doon sa marites. Sabihin mo sa iyong katabi, wag mo akong imarites. Ang bait na Diyos, mabuti wala tayong marites dito, no? May nakikinig pala ng marites ang pangalan. Pasensya ka na. Hindi ikaw ito. Alam nyo, yung mga nag-chichismis talaga, ano po. Talagang hanggat maaari, sabihin mo na lang, marites, layuan mo ako. Okay, hindi talaga makakabuti eh. Kapag meron talaga, no, talagang sa bus na lang pag nakaganon ka, makita, alam mo ba, sigan, talaga, kwento mo ito. Yung kapitbahay mo, talaga ang kwentuhan nila, talaga yung ibang tao. Hanggat maaari, sabihin mo na lang sa nagsasalita sa iyo, kung maaari lang, sabihin mo, tigilan mo ako. Huwag mo akong imarites. Hanggat maaari pa. Lalo't kung hindi ka naman talaga, hindi mo naman sigurado talaga. Ang tanong, anong rason? Bakit mo dapat ikwento yung buhay na may buhay? Okay? Pwede siguro kung sinasabi na, ipag-pray nyo naman ako. Pwede. Ay, si kapatid na gano'n, nagpapapray. Ipag-pray natin kasi may sakit. Pwede yun. Pero yung papag-usapan lang ang buhay na may buhay na wala ka namang gagawin para sa itaas sa Panginoon, kung may problema man yon, wag na nang pag-usapan. Kung papag-usapan lang. Pero kung ipapag-pray, at hindi na, at hanggang doon na lang, yung kaalaman patungkol sa pangyari sa kapatiran yan, mas maganda. Kaysa papag-usapan. Alam nyo, ayoko. May pinagsabihan po ako Sabi ko, ayoko na pinapag-usapan ako ng sino man. May sinabihan ako na gano'n. Ayoko. Mas maganda ang pag-usapan nyo patungkol sa akin, yung magagandang bagay lang. Pero, kung pangit na bagay lang naman na ang inyong papag-usapan patungkol sa akin, please stop it. Stop it. Pwede naman kung ipapag-pray. Pero kung hindi ipapag-pray, stop it. May kausap pa po ba ako? Mas tama po ba yung ganon? Mas maganda yung ganon. Kasi ipapag-usapan yung kabiguan. Naku, wala kasing kwentang mga tao yung mga iyan, kaya bigo ang buhay. Di ba?
hindi na dapat pag-usapan. Can I hear amen? Ipag-pray. Sabi mo, ipag-pray na lamang sila. Kayo, hindi mo na ito dapat pagsabi pa kanino man. Next po. Kapag ang isang tao ay may masamang hangarin, ay nagbintang. Pakisabi po yung salitang nagbintang. Kapag ang isang tao ay may masamang hangarin, ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa. Silang dalaway pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Ito po yung tuntunin doon sa mga pinagbintangan ka ng walang katotohanan. Po? Then, sabi sa 18, sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom. Kapag napatunayan kasinungalingan ng bintang, 19, ang parusang hinangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Dapat po, wag natin, sabihin mo nga sa iyong katabi, wag natin ipahamak ang ating kapwa. Look at me. Hindi tungkulin ng mga mananampalataya na ipahamak ang kapwa niya kapatiran. It is our responsibility na dapat po pangalagaan natin ang buhay, especially ng ating mga kapatiran. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mas natutuwa ang Panginoon kapag tayo na mga magkakapatid sa Panginoon nag-iingatan sa isa't isa. Nagmamahalan sa isa't isa, nagdadamayan sa isa't isa, nagtutulungan sa isa't isa. Mas natutuwa ang Panginoon kaysa ipapahamak natin ang buhay ng sino man sa atin. Can I hear amen? Verse 20 po. Kapag, 1, 2, 3 po. Grabe po yung parusa. Ano po. Kaya maging maingat po tayo. Ingatan natin, pagmasdan mo yung katabi mo. Yan. Pagmasdan mo. Yan. Okay. Ingatan natin na huwag masira ang buhay ng ating kapatirang ating katabi. Yung ating mahal sa buhay na ating katabi. Ingatan natin na huwag masira ang kanilang buhay. Dahil lamang sa mga paratang na walang katotohanan. Can I hear amen? Now, let's get back to the city of refuge. Diba sabi po sa Bible, okay, ilagay natin ito sa ating kalagayan po ngayon. Diba po, kapag tumakbo doon sa city of refuge, yung tao talagang may kasalanan talaga. Ang batas nung panahon yon, halimbawa, nakapatay talaga siya. Ang batas nung panahon yon, dapat din siyang mamatay. Pero sa ating kapanahonan ngayon, ano man po yung napakalalang kasalanan na ating nagawa, wala tayong dapat gawin, kundi ang isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ihingi talaga natin ng tawad. Lord, inaamin ko. Inaamin ko na ako'y nagkasala. Inaamin ko na hindi tama ang aking ginawa. At kung totoo talaga yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon, talaga naman makakaasa ka. He is, sabi nga, He is our great refuge. Talagang makakaasa ka na ikaw ay patatawarin ng Panginoon. May kausap pa po ba ako? Makakaasa ka na ikay patatawarin ng Panginoon. Makakaasa ka na ikay na aayusin ng Diyos ang iyong buhay. Pakisabi po yung salitang pero. Of course, may consequence po. Yung consequence, kahit patawarin ka ng Panginoon sa iyong kasalanan, yung consequence, yung resulta na iyong kasalanan, po pwede makita mo
for a lifetime. Lifetime na nakikita mo yung resulta ng iyong kasalanan. Para patuloy na ipaalala sa iyo na hindi mo ka po pwedeng gumawa ng anumang iniisip mo na hindi mo muna kinoconsider yung nais ng Panginoon. Importante po yan. Okay? Kaya lapit po tayo sa Panginoon. Ito pong taong, magtatapos na taong 2024, marami tayong dapat ipasiyasat natin ang ating buhay sa Panginoon. Ano man yung mga pagwawalang bahala natin sa Diyos. Ano man yung mga hindi natin maingat na pagsunod sa Panginoon. Ano man yung mga ginagawa natin na alam natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Lahat ng ito'y isuko natin sa Panginoon habang may pagkakataon pa. May I ask our worship team to come up here, please. Tayo po lahat ay magsitayo. Ngayon po ay December 29, 30, 31. Then January 1. Okay. That means 2 days, 3 days na lang? 2 days na lang? Okay. Alam niya, maraming hindi na umabot sa bagong taon. Buti ng buti, kung ikaw ay mamamatay na merong tamang kaugnayan sa Panginoon, walang problema doon. Pero kung ikaw'y mamamatay, bago dumating ang January 1, 2025, na wala kang tamang kaugnayan sa Panginoon, nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Tatandaan palagi, hindi ko kayo kayang iligtas. Hindi ko kayo kaya iligtas. Hindi ko kayang baguhin ang inyong puso. Hindi ko kayang pagandahin ang inyong buhay. May kausap pa po ba ako? At ang paglapit sa Panginoon, individual. Kapag ayaw ng asawa mong lumapit sa Panginoon, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Huwag mong sabayan yung asawa mo. Kapag ayaw niya maglingkod, huwag mo siyang sabayan. Ba't mo siya sasabayan? Alam mong ayaw niyang lumapit sa Panginoon, sasabayan mo siya na hindi paglapit sa Panginoon. Huwag mo siya sabayan. Ayaw niya lumapit sa ikaw, tumayo ka. Ako, lalapit ako sa Panginoon. Ayaw mong pumunta sa gawain ng Panginoon. Ako, pupunta ako sa gawain ng Panginoon. Kahit na mag-away kayo. May kausap pa po ba ako? Kahit na magtalo kayo. It's okay. Kaysa pagharap mo sa Panginoon, sinabayan mo ang asawa mo, ayaw maglingkod sa akin. Sinamahan mo siya. Parehas kayo sa impyerno. Kapag ayaw ng anak mo maglingkod sa Panginoon, wala kang magagawa doon. Wala kang magagawa. Pero ikaw na nanay, ikaw na tatay, maglingkod ka sa Panginoon. Pupwede mo lang silang payuhan. Pupwede mo lang silang paalalahanan. Pero yung paglapit sa Diyos, ikaw magpursige ka.
Ipursige mo yung sarili mo. Ako, lalapit ako sa Panginoon. Ako, maglilingkod sa Panginoon. But never stop reminding someone, maglingkod tayo sa Panginoon. Tandaan palagi, ang pag-aasawa po, ang relasyon ng mag-asawa hanggang dito lang sa lupa. You will never be a husband and wife sa kabilang buhay. Walang pag-aasawa sa langit. Walang pag-aanak sa langit. Wala na. Dito lang. Ang pagnonobya at pagnonobya hanggang dito lang yun sa lupa. Ang pag-aasawa hanggang dito lang yun sa lupa. Wala sa kabilang buhay. Masyado yung focus natin sa mga bagay na temporary lamang, sa mga bagay na lumilipas. Nakalimutan natin paghandaan ang mga bagay na walang katapusan. May kausap pa po ba ako? Tulungan tayo ng Panginoon. Ilang araw na lang, year 2024 will end. Ilang araw na lang. Mag-usap ang mag-asawa. Mag-usap-usap ang mag-anak. Magkaisa ang mag-anak. Lalapit tayo sa Panginoon. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Magkukusa tayo na paglilingkuran at susundin natin ang Panginoon. Can I hear amen? Life is very short. Patunay, December 25, yung kakilala kong pastor, hindi niya na inabutan. Kinuha na siya ni Lord. Hindi niya na inabutan ng January 1, 2025. Huwag mo sabihin malakas ang katawan mo. Huwag mo sabihin wala kang sakit. Huwag mo sabihin bata ka pa. Mas matanda pa po ako doon sa pastor na yun. Wala pa po siyang 60. 59 o 58 pa lang po siya. Ako magsi-64 na ako. Sa awa tabag ng Diyos, buhay pa ako. At sa awa tabag ng Diyos, pwedeng kung luluubin ng Panginoon. Everybody say, kung luluubin. Pakiulit po. Kung luluubin ng Diyos, makarating pa tayo sa bagong taon. Kung luluubin ng Diyos. Pero kung hindi niya luluubin, wala kang magagawa. Kaya paulit-ulit ito. Ngayon tayo mag-alay ng buhay sa Panginoon. Ngayon tayo lumapit ang totoo sa Panginoon. Pakiawit po yung huling awitin kanina. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels,
elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Praise God. Hallelujah. Dapat po bang sambahin ang Panginoon? Dapat po bang paglagakan siya ng ating buhay? Kailan po tayo magsusuko ng totoo ng ating buhay sa Panginoon? Kailan po? Pakilakas po. Sabihin mo sa iyong katabi, ngayon tayo lumapit sa Panginoon. Tatandaan palagi. Look at me, please. Meron ba kayong alam na iba pa na po pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at kaligtasan maliban sa ating Panginoong Yesus? Meron pa ba kayong alam na iba? Kung meron po, sabihin niyo sa akin kung meron pang iba. Pero alam ko rin po, wala nang iba. Ang paglapit sa Diyos, voluntary. As I have said, hindi ko kayo kayang baguhin. Hindi ko kayo kayang dalin sa langit. Pero may isang isinugo ang Ama na po pwedeng magdala sa atin sa langit kapag ating isinuko ng totoo sa Kanya ang ating buhay. Wala iba kundi ang ating Panginoong Yesus. There is no other way. There is no other life. There is no other truth. Si Jesus lamang. Kaya ngayong umaga, ilapit natin sa Kanya ang ating buhay. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na. Huwag na po. At tandaan palagi, hindi mo palaging maitataas ang iyong paa papunta sa unang baitang ng hagdanan. May kausap pa po ba ako? Isang araw manghihina ka. Hindi palaging makakaupo ka mula sa pagkakahiga. Isang araw manghihina ka. Hindi rin palagi na maididilat mo pa ang iyong mata. Isang araw, mananatili na lang pikit yan kasi tinalisan ka na ng Diyos ng buhay. Tanong, kailan natin iaalay ang ating buhay sa Panginoon? Kailan? Kung meron kang alam, sabihin mo sa akin. Kung meron kang ibang alam, na magbibigay siya ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, tunay na katagumpayan sa buhay na ito. Kung meron kang alam, sabihin mo sa akin. Baka hindi ko alam. Pero everybody knows. Walang ibang po pwedeng magbigay sa'yo. Look at me. Hindi ka kayang paligayahin ng asawa mo. May kausap ako? Kapiraso lang ang kayang ibigay na ligaya ng iyong asawa. Ni wala pang katiting lang.
At yung ligaya na yun, lumilipas yun. Pero yung ligaya na bigay ng Panginoon, magtatagal hanggang makarating ka sa langit. May kausap pa po ba ako? Ilapit natin ang buhay natin sa Panginoon. Ilapit natin ang ating buhay sa Panginoon. Can I hear amen? Ayoko nang pagtaasin kayo ng kamay. Hindi kailangan. Ikaw mismo, sasabihin mo sa Diyos, sa isip mo, Lord, lumalapit ako sa iyo ngayong umaga. You can just close your eyes. Lapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Hingi mo ng tawad sa Diyos ang pagbabaliwala mo sa Kanya. Hingi mo ng tawad sa Diyos ang kawalan mo ng panahon sa Kanya. Hingi mo ng tawad sa Panginoon ang hindi mo pagsunod sa Kanya. Ilang araw na lang, 2025 na. Ilang araw na lang. Ano ang pinaplano mong gawin sa kapirasong buhay na meron ka? Ano yung plano mong gawin? Kakapiraso lang yung buhay na yan. Anong plano mong gawin? Kung ako sa iyo, sasabihin ko, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Ang sarap mamatay. Ang sarap mamatay na nasa Panginoon. Ang sarap maiwanan yung mga mahal mo sa buhay na alam na mahal mo sa buhay. Itong tatay kong ito naglingkod dito sa Panginoon. Itong nanay ko na ito naglingkod dito sa Panginoon. Very good legacy. Yun yung maiiwan mo sa iyong pamilya. May kausap pa po ba ako? Tayo po'y manalangin. Ama, kilalang kilala mo kami, Panginoon. Alam mo ang aming buhay. Alam mo kung kami ay totoo na lumalapit sa iyo. Alam mo kung totoo ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam na alam mo yun, Panginoon. Wala kaming po pwedeng itago sa iyong harapan, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapangbaba sa iyong harapan ngayong umaga. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Tulungan po ang bait sa amin, Panginoon. Help us, Lord, to understand na walang iba kundi kayo lamang. Kayo lamang ang kaya magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Natatagos hanggang langit. Kayo lamang ang Diyos na makapagbigay sa amin ng tunay na kagalak at kapayapaan. Kayo lamang ang Diyos na makapagbigay sa amin ng tunay na katagumpayan. Kayo lamang ang Diyos na makapag-ahon sa amin sa lusak ng kasalanan. Wala nang iba. Kaya kayo po ay aming sinasamba, pinapupurihan ngayong umaga at nagsusuko kami ng buhay sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na bago lumipas ang lumang taon na ito, Panginoon, papunta sa bagong taon kung loloobin mo, naabutan pa namin. Datnan kami ng bagong taon na may maayos na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Na naglilingkod ng totoo sa iyo. Lumalapit ng totoo sa iyo, Panginoon. Patuloy ang nagwawagi laban sa anumang uri ng kasalanan at mga tukso in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Lord, sino man po may dinaramdam sa amin dito sa kanyang lupang katawan. We pray, Lord, in Jesus' name. By your mercy, by your grace, Lord. And according to your will, tanggapin namin ang lubusang kagalingan sa anumang karamdaman meron kami in the name of Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos. Maging sila na nanonood ng live streaming na ito, Panginoon. Kung meron man silang dinaramdam sa kanilang lupang katawan, we pray for their complete healing according to your will in Jesus' name. Salamat sa iyo muli, Ama.
Sa pangalan ni Jesus. At lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po makakaupo. Kaya bang po inihanda natin ang ating pagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Tandaan po natin palagi, pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at of course, at ang nagbibigay ng matapat. Sabi mo sa iyong katabi, magbigay tayo ng matapat sa gawain ng Panginoon. Ano sinabi mo sa mama mo? Okay, praise God. I'm needing you. Your cause is the reason why I live. Your grace is teaching me how to give. I give my whole life to you. Your love is the reason why I sing. Jesus, you are my everything. Every night, every day, I don't need to worry, no, I celebrate for all the things you've done, babe, and it's gonna be alright, 'cause you are in my life, and it's gonna be alright. Gonna be alright, and it's gonna be alright. 'Cause Jesus, you're my life. You have shown me the way. All of my troubles, all of my life I give, and it's gonna be alright. 'Cause you are in my life. Yes, it's gonna be alright. Gonna be alright. And it's gonna be alright. 'Cause Jesus, you're my life. And you have shown me the way. All of my troubles, all of my life I give to you, my King. All of my troubles, all of my life I give to you, my King. All of my troubles, all of my life I give to you, my King. Wow, praise God. Hallelujah. Okay, bago po tayo tuloy-tuloy na magtapos po, praise God, pansamantala na magtapos. Okay, may announcement po. This coming first Sunday po sige po, pwede po kayo mo po. Sige po. First Sunday po ng taon, that is January 5. Okay, meron po tayo, of course, 8:30 pa rin po yung gawain natin, yung pagsamba dito po sa lugar na ito. Sama-sama po tayo. At dala-dala nyo na rin po yung mga... Anday lang po. Okay, sige po. Okay. First Sunday of January, that is January 5, yun po yung ating tinatawag na Thanksgiving, Sunday. Kaya dito po tayo, dito na po natin dadalhin yung mga pagkain po natin. At of course, may allotted na rin po na pagkain ng iglesyang ito. Okay, tama ba yun, Pastor? Pero kung gusto niyo po magdagdag, wala naman pong problema. Kung may magdadalang lechong baka, why not? Lechong baka naman. O kaya lechong baboy. Kung meron po magdadala, wala naman pong problema doon, ano? At ang isa pong nakakatuwa rito, purihin ng Diyos,
Doon po natin gaganapin sa Riman's Resort sa Malainin. Malainin Bago? Malainin Luma? Ano ba yan? Malainin Bago. At wag po kayong mag-alala. Yun po ay tama nga ba? Exclusively para po sa Miracle of Life. Sabi mo sa iyong tabi, kasama tayo doon. Kaya hindi nyo na po iintindihin yung per head na babayaran. Hindi na po, bayad na po yun. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. May nag-sponsor po. Everybody say amen. Kaya baka may mag-sponsor din ng lechong baka o lechong manok. Okay, kaya dito po tayo, 8:30 po yan. Tapos right after po ng ating pagsamba rito, doon po tayo pupunta sa lugar po na iyan. May kausap pa po ba ako? Kaya magdala po, dalhin nyo yung, ano man po pwede yung dalhin na karagdagang pagkain, you are very much welcome. Pampaligo, huwag niyong kakalimutan. Pampalutang. Ano ba yung pampalutang? Huh? Asalbabida, ano po? At saka po yung pangpaalis, pang-itim. Ano nga ba yan? Magdala daw kayo ng sunscreen. Magdala daw po ng sunscreen. Ako, napakatindi mo. Okay, para hindi po mangitim. Ano pa? Ano pang paalala? Doon ata maggaganapin yung kompetisyon. Nako. Yung mga kababaihan po, ang champion ng nakaraan, malalaman kung ang kababaihan pa rin ang champion. Sige po. Okay, tayo po natin magsitayo. Sige, anak. Go, please, go. Ano? Ano oras? Anong araw yung January 3? Okay, nag-i-invite po muli ang mag-asawang Albert and Eddie sa kaarawan po ng kanila pong bunsong anak. Okay, that is on Friday, January 3 po, 2:00 po ng hapon. Isasara nila yung Feel First, yung buong Feel First, di ba? First, okay. Isasara po nila yung buo na yun para walang makapasok daw. Di ba, nag-i-invite po sila sa unang kaarawan ng kailang anak. Kaya 2:00 po ng hapon yan, January 3, Friday. 3, tama. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Praise God, tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong magagandang ginagawa. Lord, ang dami mong ginawang kabutihan sa amin itong lilipas na year 2024. Maraming salamat po. Dalangin namin, O Diyos, kasama ng kanya-kanya naming pamilya. Pangalagaan mo kami sa paghiwalay ng lumang taon at sa pagpasok ng bagong taon, January 1, in the name of Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos. Maraming magaganda na nangyari itong lilipas sa taon at marami din pong mapapangit na nangyari at may mga malulungkot din po nangyari. But still, you remain the same na mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, mapagpalang Diyos. Hindi mo kami nilubayan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po ng marami. At Lord, ihanda kami sa unang linggo, January 5, sa aming sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga magagandang bagay na ginawa mo sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Ama, at dinadakila. Salamat po na
Iingatan mo kami kung paano kami nakarating na maayos sa lugar na ito. Iingatan mo kami na makabalik sa kanya-kanya naming tahanan na maayos ang kalagayan. Palagi po, sa iyo ang papuri at pagdakilat pa. Salamat sa pangalan ng Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen.